Magandang araw mga kaibigan. For this Tuesday, it's Bike Tech Tuesday. So pag-usapan natin lahat about sa tubeless tires or pag-tubeless ng inyong gulong. So interesado ka ba mag-tubeless? Gusto mo ba mag-tubeless? Bakit ngayon lang ako nag-tubeless? Ano yung mga dapat mong malaman bago ka mag-tubeless? Paano ba mag-tubeless? Ano ba yung mga dapat mong gawin kapag nabutasan ka sa tubeless? At syempre, magbibigay din ako ng tips paano yung pinakamagandang paraan para mag-tubeless. Pag-usapan natin yan ngayong Bike Tech Tuesday. Let's go! Alright, so umpisa na natin. Today's Tuesday, Bike Tech Tuesday, pag-usapan natin yung tubeless. Alam niyo naman na hindi ako fan ng tubeless talaga and ngayon lang ako nag-convert into tubeless pero sinusubukan pa rin natin yan. Pero ngayon mas naintindihan ko na at mas alam ko na kung ano yung mga dapat nating malaman bago ito ka mag-tubeless para mas maging effective to. So lahat yan, i-share ko sa inyo at pag-usapan natin sa video na to. So unang-una, ano ba yung tubeless? Tubeless is yung paggamit ng gulong ng mga tubeless ready na kung saan hindi mo na kailangan lagyan ng interior pero kailangan mo lagyan ng sealant para hindi sumingaw yung hangin ng inyong gulong. Para sa mga kotse, madalas karamihan dyan is tubeless na. So ngayon, ang ginagawa sa bisikleta is nilalagyan ito ng sealant sa loob para kung sakaling matusok man or pwede yung bunutin lang yung nakatusok and babarahan na ng sealant. So hindi na kayo kailangan mag-patch or automatic na or kusa na siyang mababarahan. Okay, pakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko nung nag-tubeless ako ng aking gulong. So gagamitin nga natin dito is yung Vittoria Corsa tubeless ready na gulong. So salamat sa Supreme Bikes sa pagpapadala sa atin ito. Subukan natin itong gulong na to pero yung gamit natin is hindi tubeless dati. So yan, 87 PSI ang maximum PSI na pwede sa kanya. So be mindful sa paggamit ng mga tubeless, no? Yun, lalo na sa maximum PSI. Gagamit tayo dito ng Vittoria Universal Tubeless Tire Sealant. So, for road, 40 ml. Para naman sa mountain bike, 80 ml. So, 250 ml yung isang bote na ganon. So, umpisa natin, tinanggalan ko na aking gulong. Siyempre, tanggalan mo rin ng hangin yung gulong para matanggal natin yung interior. So, ang gamit ko pa rin dyan is yung XR na wheelset. Check nyo lang yung link sa taas para sa vlogs tungkol sa wheelset na yan. Ang gamit ko rin na interior is sa TPU, TPU din from XR. So tatanggalin natin din yan and hindi natin gagamitin yan. Gagamitin na natin yan pang reserva. Ang gulong na gamit ko dyan is Vittoria Rubino Pro. Maganda naman yung experience ko sa kanya. It's just napaplatan pa rin ako palagi. May mga tusok-tusok na maliit. Nakikita nyo sa interior, marami na siyang tagpe. Siyempre nandiyan din si Chico, nakikita nyo naman. Tanggalin natin din itong mga rim plug na to. Ito yung mga pambarado sa mga butas. Instead of having a rim tape, rim plug yung nakalagay dyan. So pinakita ko rin sa previous na vlog yan. So ngayon, kailangan natin linisin, punasan maigi kasi lalagyan natin to ng tubeless na rim tape. So yung tubeless na rim tape is para lang siyang ordinary tape pero design talaga siya para sa tubeless. So kung mag-tubeless kayo, isa yun sa kailangan nyo, tubeless na rim tape. So ang gamit ko dito is yung XR kasama rin ng wheelset. So kailangan mo lang linisin maigi para kumapit yung tape. Siyempre, inumpisahan ko siya dyan sa mismong butas para sa bulb. Kasi later on, lalagyan din natin yan ng tubeless bulb na isa pang kailangan nyo kapag nag-tubeless kayo. So, kailangan nyo rin ng tubeless bulb. Ang gagamitin ko rin dyan is yung XR kasama ng wheelset na tubeless bulb. And, ayan na nga, didikit natin. Ang gagawin ko dyan is dalawang ikot ng tape or ng tubeless tape. Susunod dyan, ilagay na natin yung tubeless bulb. So, itong tubeless bulb na to, kasama rin to sa wheelset. XR din siya. Susunod dyan, lalagay na natin yung gulong. So, nakita nyo yung gulong niya. Ayan, Vittoria Rubino. Vittoria Corsa next, hindi pala Vittoria Rubino. So, asahan nyo na kapag pang tubeless, medyo masikip ilagay or medyo mas mahigpit siya. Ang reason dyan is para hindi lumabas yung hangin sa pinaka-wall niya. Ang mapapayo ko sa inyo, pwede nyong lagyan ng konting sabon and gumamit kayo ng gantong klaseng tool. Ayan, napakalaking tulong yan and naging madali yung paglalagay ko ng gulong. So after nyan, hahanginan ko na siya. Siyempre, pagka hinanginan mo na siya, makikita mo dyan na wala siyang tagas or hindi siya sumisingaw. So pinapalapat lang natin dito yung pinakagulong. So once nalapat na yung gulong, ang gagawin natin dyan, tatanggalin ulit natin ng hangin.
lalagyan na natin ngayon ng sealant. So, paano natin lalagyan ng sealant? Ayan, katulad ng ginawa ko dito, nilagyan ko ng markings na sa tansya ko 50 ml yung doon sa bote. Kasi pag biniltad natin yan, ayan, makikita nyo sa linya, ang tansya ko is 50 ml yon. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung pinaka-bulb core nung tubeless bulb. And then, galing dyan sa bote, direkta nating ilalagay yung tubeless na sealant. So kung makikita niyo yan, kailangan ko siyang piga-pigain para pumasok yung sealant. And then pag na-reach na yung linya na nilagay ko, which tingin ko yun ng 50 ml, yun na yung tamang amount para ng sealant para sa kanya. So yan, okay na yan. Siyempre, balik na lang natin yung pito pagkatapos and hahanginan na natin ulit. Once na mahingan na natin, kailangan nating iikot para lang makita kung may tagas yung sealant. So far ganyan yung itsura niya, nakalagay na siya. Ikot-ikot lang, tingnan lang kung may tagas, and that's it. Ganun lang mag-tubeless, napakadali lang. Alright, so yan, nakita nyo kung paano ko tinubeless yung aking gulong. Ngayon, ano yung mga dapat nyong malaman kung gusto nyo mag-tubeless? Para sa akin, unang-una, hindi gusto ng tubeless yung mga sobrang taas na pressure ng gulong. Anong ibig sabihin yan? Kung kayo naka 25C pa na gulong, medyo mataas yung pressure na kailangan sa 25C. Kaya nakikita nyo, ginamit ko dyan sa gulong ko is 30C. Ang pressure na nilalagay ko lang ngayon dyan is around 70 PSI. Mas mababa siya. Okay? So, hindi gusto ng tubeless na mataas ang PSI. Kasi posibleng sumingaw lang yung sealant niya kapag nabutas siya. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan ng gulong na ginagamit ngayon is 28C pataas na. Para sa akin, ang pinaka-optimal or pinaka-magandang gamitin para sa tubeless is mag-uumpisa sa 30C. Dahil dyan, pwede kang mag-run ng mas lower na PSI. Susunod na kailangan mo malaman is kailangan mo ng tubeless na gulong or tubeless ready na gulong. Hindi lahat ng gulong is pwedeng i-tubeless. May difference yung pang tube type only tsaka pang tubeless ready. Yung pang tubeless ready, medyo mas masikip yung diameter niya. Ang dahilan niyan is para mas sigurado hindi sisingaw yung hangin sa gilid niya or sa mismong labe ng gulong. So medyo mas mahirap din siyang ikabit ng konti kumpara sa mga hindi tubeless na gulong. And katulad ng sinabi ko kanina, yung pagdating sa PSI, magbabago ang PSI ng gulong na ginagamit nyo kapag naka-tubeless na kayo. So kung makita nyo sa akin, gamit ko dati is 700 by 30C na tube type. Pero nung palit ako ng 700 by 30C tubeless, ang PSI ko na nilalagay na lang ngayon is around 70 or 72 PSI. Dati, 85, umaabot pa ng 85. Kapag naka-tube kayo, mas mataas na PSI yung kailangan. Kapag nag-tubeless kayo, mas mababa na lang. Pero, bago yung sabihin na lalambot or baka magbabago yung pakiramdam sa ride, hindi. Yung 70 PSI, in comparison sa naka-tube na 85 PSI, halos parehas lang. Napakatigas na rin niya. Magbabago yung numbers, pero yung feel niya ay hindi magbabago. So para sa akin dati naka 85 PSI ako, nung nagpalit ako ng 70 PSI na lang, sobrang tigas pa rin niya. And para sa mga naka-carbon na rims, kung napapansin nyo naka-carbon na rims ako, check nyo yung specification ng limit ng carbon rims nyo kasi magbabago din yan. For example, yung Nipes rims na in-unbox natin noong nakaraan, ang maximum PSI niya para sa 25C na hindi tubeless is 120 PSI. Yun yung maximum niya. So, tingnan nyo rin yung manual ng carbon rims nyo. Di ba nabalitaan nyo nung nakaraan, merong sumabog na carbon rims. Posibleng dahilan dyan is sobrang taas ng pressure dahil magkaiba talaga ang pressure na ginagamit at di hamak na mas mababa talaga kapag naka-tubeless ka na. So, isa pang dapat nyo malaman sa pag-tubeless is kailangan yung i-replenish or i-refill yung mga sealant na nilagay nyo. So, natutuyo siya after 2 months, 3 months, depende sa weather. Kung mainit, mas maiksi pa doon. So, kailangan nyo i-check yung sealant nyo from time to time para malaman nyo kung gaano pa karami. Alright, so now let's talk about anong dapat gawin kapag nabutas pa rin yung gulong mo kahit naka-tubeless ka na. Ito, dito ako medyo napaisip nun kasi may marami akong nakikita na naka-tubeless pero nasingaw pa rin, natagas pa rin, nag-i-interior pa rin. Meron ng mga solusyon ngayon or meron ng dapat gawin. So, unang-una nga, ayaw ng tubeless na mataas na PSI. So, ang gagawin mo dapat is babaan mo yung PSI ng gulong mo para hindi tumagas lang yung sealant, para mabarahan ng sealant. Kasi mas gusto nga nung sealant na mababang PSI para hindi lang niya itapon palabas. Mamuuna siya doon sa butas. Pangalawa, kailangan mo ng
tubeless repair kit or yung tinatawag na tire plug. So kapag nabutasan ka, hanapin mo yung butas. Pag hindi kaya ng sealant, then pwede mo nang gamitan nitong tire plug. Kapag masyadong malaki yung hiwa or masyadong malaki yung butas, pwede pa rin naman kayong maglagay ng interior sa inyong mga gulong. So magbaon pa rin kayo ng TPU. I suggest na isang TPU kasi magaan lang ang TPU. So around 36 grams lang yan, napakagaang yan. Hindi na masama kung may baon kayo at least isang TPU. Para kung sakaling worst scenario, yun ang gagawin nyo. Pero, yun nga, pwede mo pang babaan yung PSI at gumamit ng tire plug bago ka pa mag-gumamit ng interior. So, hindi na katulad dati na wala itong mga option na to, kundi interior lang talaga yung gagamitin mo para masakyan mo ulit yung bisikleta mo. Ngayon naman, share ko sa inyo yung pinakamagandang idea na naisip ko sa pag-tubeless. Ito, sariling idea ko to, naisip ko talaga to. Makakatulong to sa inyo and makakatipid din kayo in the long run. Para sa akin, kung medyo nagtitipid kayo or nasa budget kayo, pwede nyong i-tubeless yung likod na part lang ng gulong nyo. Okay, so yung rear tire nyo lang or yung likod lang. So bakit likod lang? Madalas tayo napaplatan lagi sa likod. Isipin nyo, bihira kayo maplatan lagi sa harapan. Maraming reason kung bakit mas madalas maplatan yung likuran kaysa sa harapan. Para sa akin, okay na sa akin na likod lang yung naka-tubeless dahil una, mas mahal yung tubeless kung dalawang tubeless ang bibili nyo. Pangalawa, kailangan nyo i-refill yung sealant every 2 to 3 months, which is medyo ma-maintenance din siya. So kung dalawang gulong yung i-refill nyo, hindi rin ganun kamura yung mga quality na sealant, okay lang sa akin na isang gulong lang yung i-refill ko ang sealant. So mas makakamura ako doon. Para sa akin, nag-work yung ganung setup. Paano ko na-discover ito? Dahil meron akong dalawang set ng wheel set nga na kailangan ko i-tubeless. Gusto ko i-tubeless parehas. Since meron akong gulong na dalawang set, isang tubeless ready, isang hindi tubeless. So ang ginawa ko, yung mga hindi tubeless, nilagay ko sa harapan, nilagyan ko pa rin ng interior. Tapos yung mga tubeless, nilagay ko sa likuran. At the end of the day, pag nag-ride naman tayo, may baon pa rin tayong interior na kung sakaling maplatan yung harapan, madali na magpalit ng interior sa harapan kumpara sa interior sa likuran, which is mas komplikado siya kalasin, or mas matagal kalasin, di ba? So para sa akin, yun ang tip ko sa inyo. And kung nag-a-approve kayo, let me know sa comment section, or kung may masashare pa kayong tip sa pag-tubeless, let me know, lagay nyo sa comment section din yan. Alright, salamat sa Supreme Bikes and sa Vittoria Philippines sa pagpapadala sa akin ng Vittoria Corsa Next. Para sa akin, ito yung pinakamagandang tire na available sa market. Napaka fast rolling niya, and ngayon tubeless, sobrang nagustuhan ko siya and na-appreciate ko siya. Meron kasi ako isang set na hindi tubeless at ngayon meron na tayong tubeless. Kung hindi napapanood yung previous na vlog ko doon sa hindi pa tubeless na setup ko, panoorin niyo yan. Lagay ko yung link sa taas. So dito kasi sa Pampanga, sobrang dalas ko maplatan, sobrang madalas talaga. Akala ko sa gulong, so ang ginawa ko, nagpalit ako ng Vittoria Rubino Pro. Yung Rubino medyo may laban-laban sa mga maliliit na tusok-tusok Pero ganun pa rin. Dumating yung every time talaga na mag-ride ako, lagi ako may flat. So si Cycling Chef, tsaka si Sir Mark na Supreme Bikes, lagi sinasabi sa akin, mag-tubeless ka na, mag-tubeless ka na. And eto na, nag-tubeless na tayo. And patuloy pa natin susubukan kung ano pa yung mga experience natin. Dahil sabi ko nga dati, hindi ako sold sa pag-tubeless, but lahat naman nagbabago and pwede naman magbago yung isip ko kung talagang magkakaroon ako ng magandang benefit dito sa pag-tubeless. No? So yun nga lang, may extra cost and may bayad yung tubeless ready na gulong and sealant and rim tape. So yan. Actually, sa experience ko, naligtas na agad ako itong gulong to. Nag-ride ako itong nakaraang araw and pag uwi ko sa bahay, ayan, may nakatusok na stapler yata or kaprasong bakal yan. So binunot ko and sumingaw lang ng konti yung sealant, napaka-konti lang and okay na ulit. Hindi siya na-flat. So, ganyan ang epekto ng tubeless. Agad-agad, pagkagamit ko, pagka-testing ko, naranasan ko na agad yung benefit. So, I think mag-i-stick ako sa paggamit ng tubeless. Alright, so that's it for this vlog. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button. I-update ko sa future ng mga rides natin kung ano pa mangyayari sa tubeless setup natin. Thank you for watching. Go vegan!